Makikita sa video na ito ang tila isang selebrasyon ng tagumpay ng isang Pilipinong nagmula sa bayan ng Mina, Iloilo. Nagtayo siya ng sariling kumpanya at nakilala sa larangan ng real estate sa Amerika. Noong 2020, tila nasa rurok ng tagumpay ang NRIA o National Realty Investment Advisors. May mga bagong luxury building, new properties, suporta mula sa mga kilalang personalidad at pangakong napakalaking investment return sa puhunan para sa mga investors. Ngunit noong 2022, gumuho ang lahat. Nabulgar na ang ipinagmamalaking ng real estate company ni Ray ay isa palang higanting Ponzi scheme. Paano nagawang manakaw ng NRIA at ng Pilipinong si Ray Grabato ang mahigit $600,000 mula sa libu-libong biktima? At paano nauwi ang isang marangyang pangarap sa pagiging isa sa most wanted ng FBI? Ito ang istorya ni Ray Grabato II. Welcome sa D Tagalog Stories. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento. Hindi lahat ng magnanakaw ay nakamaskara at nag-aakyat bahay sa gitna ng kadiliman. Minsan, maayos ang kanilang suot, kilala ang pangalan, at napakahusay magsalita. Kaya madali silang pagkatiwalaan. Si Ray E. Grabato II ay ipinanganak noong October 23, 1978 sa bayan ng Mina, Iloilo City. Nagmula siya sa isang pamilyang kilala at maimpluwensya sa kanilang lugar. Ang kanyang ama, si Ray P. Grabato, ay naging alkalde ng Mina, Iloilo. Ang kanyang ina naman, si Lydia Grabato, ay naging alkalde din ng parehong bayan. Habang lumalaki si Ray, hindi na bago sa kanya ang mundo ng local politics. Kilala ang kanilang apelyido sa kanilang lugar at ang kanyang mga magulang ay parehong nagkaroon ng posisyon at impluwensya sa lokal na pamahalaan. Sa murang edad, pamilyar na si Ray sa mundong umiikot sa kapangyarihan, posisyon at tiwala ng publiko. Ngunit sa halip na pasukin ang politika, mas pinili ni Ray ang mundo ng negosyo. Nag-aral siya sa De La Salle University College of St. Benilde, kung saan natapos niya ang kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Export Management. Hindi na natili si Ray sa Iloilo. Umalis siya ng Pilipinas at nagtungo sa Estados Unidos upang buuin ang sarili niyang pangalan. Doon, pumasok siya sa larangan ng negosyo at real estate. Noong 2006, nabuo ang National Realty Investment Advisors o NRIA at hindi niya itinayo ang negosyong ito ng mag-isa. Kasama niya si Thomas Nicolas Salzano, isang businessman na kalaunan ay magiging isa sa pinakamahalagang pangalan sa buong kwento. Sa paglipas ng panahon, naging kilala at lumaki ang NRIA dahil sa pagdami ng mga pumapasok na proyekto. Dumami ang investors at habang lumalaki ang kumpanya, mas lalong gumaganda ang imahe nito sa publiko. May mga advertisement, patalastas sa TV at radyo, may mga presentation, may mga property development, may mga pangakong magandang return sa mga taong handang mag-invest. At dito nagsimulang pumasok ang tiwala. Sa mata ng ordinaryong tao, kapag nakita mong may malaking kumpanya, may mga itinatayong proyekto, at may mga opisyal na maayos manamit at mahusay magsalita, madaling isipin na ligtas ang iyong pera. Kaya libu-libong tao ang nagtiwala. May mga nag-invest ng kanilang buong ipon, may naglagak ng pondo para sa retirement at may mga naniwalang ito na ang pagkakataon upang mapalago ang perang pinaghirapan ng maraming taon. Habang patuloy na lumalaki ang NRIA, mas lalo ring lumalaki ang perang ipinagkakatiwala ng mga tao. Hindi na lamang iilang investors ang sumasali. Dahil sa mga kumakalat na magagandang review at papuri tungkol sa kumpanya, mas marami ang nahihikayat na mag-invest. Unti-unti, mas maraming tao ang nakakarinig tungkol sa kanilang mga real estate projects at investment opportunities. May mga pangakong regular na returns. May mga presentation na nagpapakitang kumikita ang mga investment. At para sa isang taong naghahanap ng magandang mapaglalagyan ng kanyang ipon, mukhang ang NRIA na ang sagot sa kanilang mga pangarap. Ngunit habang lumalaki ang kumpanya at patuloy na pumapasok ang pera ng investors, may mga taong nagsimulang magtanong kung saan talaga napupunta ang kanilang pera. Sa umpisa, inakala ng NRIA na mga ordinaryong pag-aalinlangan lamang ang mga iyon ng mga investors. May investor na gustong malaman kung kailan niya matatanggap ang kanyang return.
May mga gustong malaman kung ano na ang nangyari sa property kung saan inilagak ang kanyang investment. At may ilan namang humihingi ng malinaw at kumpletong financial records ng fund para malaman kung saan talaga napunta at paano ginamit ang kanilang mga pera. Pero habang dumarami ang naghahanap ng mga kasagutan, mas nagiging mahirap ipaliwanag ang mga nangyayari sa loob ng kumpanya. Ayon sa Securities and Exchange Commission or SEC, ang NRIA ay nangangalap ng pera mula sa investors sa pamamagitan ng pangakong gagamitin ang kanilang pera para bumili at mag-develop ng real estate properties. Nangako rin ang kumpanya ng returns na umaabot hanggang 20%. Pero ayon sa SEC, may malaking problema sa likod ng mga pangakong iyon. Ayon sa mga regulators, ang pera ng ilang investors ay ginagamit para magbayad ng distribution sa ibang investors. Ibig sabihin, habang may mga taong tumatanggap ng pera at iniisip na galing iyon sa kita ng kanilang investment, naniniwala sila na totoong kumikita ang fund na ipinagkatiwala nila sa kumpanya. Patunay iyon na gumagana ang investment at ligtas ang perang inilagay nila. Sa paglipas ng mga buwan, may mga investors na nagsimulang magtanong tungkol sa financial records ng kumpanya. Nasaan na ang kanilang pera? Kumusta na ang mga property na pinaglagyan ng kanilang investment? At totoong kumikita ba talaga ang kumpanya? Noong January 29, 2019, may isang investor na humingi ng 4 years of financial statements ng kumpanya. Subalit may problema, may financial statements mula 2015 hanggang 2016 na ginamit ang pangalan, contact information, letterhead at signature ng isang accountant. Nag-invest ang taong iyon ng humigit kumulang $150,000. Ngunit nang suriin ang mga papeles, mariing itinanggi ng accountant ang mga ito dahil kailanman ay hindi niya inaprubahan o ginawa ang mga nasabing dokumento. Makalipas lamang ang ilang araw, isa pang investor ang nakatanggap ng parehong peking financial statements matapos mag-invest ng mahigit $50,000. Hindi pa doon nagtapos ang panlilinlang. Kasama pa sa dokumento noong January 2019, ang pag-alok sa isang investor na dagdagan ang kanyang investment para sa isang real estate project na tinatawag na River Run. Para kumbinsihin siyang magdagdag ng pera, binigyan siya ng isang letter of intent para sa isang loan na nagkakahalaga ng mahigit $25 million. Malaking halaga iyon. Mukhang seryosong financing. Ngunit nang busisiin ng dokumento, panibagong peke ang lumabas. Pineke pala ang pangalan at letterhead ng isang lending company, pati na rin ang mismong pirma ng CEO nito. Nang malaman ng investor at ng lending company ang tungkol dito, tuluyan nang nabunyag ang mas malalim na krimen sa loob ng NRIA. Hindi na lamang ito tungkol sa isang investor na naghihintay ng kanyang payout. Dito na nagsimulang maging seryoso ang sitwasyon. Dahil kapag ang isang investor ay humingi na ng opisyal na financial records, hindi na sapat ang magagandang salita at maayos na presentasyon. Kailangan na ng konkretong ebidensya. At habang mas maraming records ang sinusuri, mas dumarami ang mga anomalyang kailangang ipaliwanag. Hanggang sa ang dating simpleng tanong na, kailan ko matatanggap ang return ko, ay naging, totoo ba talaga ang lahat ng sinasabi ninyo tungkol sa pera ko? At kapag nagsimula ng magtanong ng ganoon ang mga investors, hindi na lamang sila ang naghihintay ng sagot. May iba nang nakikinig sa bawat galaw ng kumpanya, ang mga regulators, ang mga investigador at kalaunan, ang FBI. Nang magsimulang seryosong suriin ng mga awtoridad ang NREA, hindi na sila tumingin sa magagandang advertisement at panlabas na tagumpay ng kumpanya. Hindi na sapat ang mga presentation, hindi na sapat ang mga pangako. Pera ang kanilang sinundan, magkano ang pumapasok, saan ito napupunta at ginagamit ba talaga ito sa mga real estate projects na ipinangako sa investors. Habang sinusuri ang operasyon ng NRIA, dito naging mas seryoso ang kwento. Ang pera ng mga bagong investors ay ginagamit pala para magbayad sa mga naunang investors. May bagong perang pumapasok, may lumang investor na binabayaran. At kapag nakatanggap ng payout ang investor, iisipin niyang kumikita talaga ang kanyang investment. Kaya magtitiwala siya at maaari pa siyang magdagdag ng pera. Umabot sa humigit kumulang 2,000 investors ang naglagak ng pera sa NRIA.
at ang kabuuang halaga $650 million. Kapag narinig mo ang ganitong halaga, madaling isipin na malaking kumpanya ang nasa likod nito. At sa mata ng ordinaryong investor, malaking pera, malaking negosyo. Pero ang malaking tanong ay hindi kung gaano karaming pera ang nakolekta, kundi kung saan ito napunta. Dahil habang sinusuri ang financial records, may mga gastusing lumitaw na hindi naman direktang konektado sa mga proyekto. May perang ginamit para sa personal na gastusin, may mga luxury purchases, at may mga perang napunta sa ibang operasyon at transaksyong kailangang ipaliwanag. Para sa mga taong naglagak ng kanilang ipon, hindi na ito simpleng accounting problem dahil bawat dollar na hindi maipaliwanag ay pera ng isang taong nagtiwala. Noong 2006, itinatag ni Ray E. Grabato II ang National Realty Investment Advisors o NRIA. Si Ray ang founder, majority owner, president at chief executive officer. Hawak niya ang 80% ng NRIA habang ang natitirang 20% ay pagmamay-ari ni Danielle Coley O'Brien. Habang lumalaki ang kumpanya, nadagdag sa management ang iba pang executives kabilang si Arthur S. Scutaro. At isa sa mga naging pinakamahalagang tao sa paligid ni Ray ay si Thomas Nicolas Salzano. Si Salzano ay isang business associate at executive ng NRIA. Sa formal na records, si Ray ang president at CEO. Pero sa federal case, inilalarawan si Salzano bilang siya talaga ang nagpapatakbo ng kumpanya. Dito nagsimulang maging mahalaga ang pagkakaiba ng formal na posisyon at aktual na kontrol. Dahil habang lumalaki ang NRIA at dumadami ang investors, mas lumalaki rin ang perang kailangang pamahalaan. Nang simulan ng sundan ng mga investigador ang financial records, isang account ang lumitaw na konektado sa pangalan ni Ray ang Ray Grabato, LLC. Pero ang account na ito ay hindi basta simpleng account na hawak ni Ray. Si Salzano ang nagbukas nito at siya rin ang nag-iisang signatory. Milyon-milyong dolyar ang dumaan dito, kabilang ang perang konektado sa investors. May debit card ding nakapangalan kay Ray. Pero si Salzano ang may hawak nito at doon naging mas seryoso ang investigasyon dahil ang mahalagang tanong ay hindi na kung sino ang nakapangalan sa account kundi kung sino ang tunay na may kontrol sa pera. Habang sinusundan ng bawat transaksyon, unti-unting lumalabas ang koneksyon ni Ray at Salzano sa perang ipinagkatiwala ng tao at dito nagiging mas komplikado ang posisyon ni Ray. Siya ang founder, siya ang majority owner, siya ang president at CEO. Noong June 7, 2022, formal na naghain ng Chapter 11 bankruptcy ang National Realty Investment Advisors at ang investment fund nito. Para sa mga investors, hindi na lamang ito simpleng problema ng isang naghihingalong negosyo. Ang kumpanyang pinagkatiwalaan nila ng kanilang buong buhay at kanilang ipon ay tuluyan ng bumagsak sa puntong kailangan na nitong humingi ng proteksyon sa bankruptcy court. At para sa mga taong matagal nang naghihintay sa kanilang payouts at returns of investment, napakasakit ng katotohanan ng iyon. Dahil bago pa man umabot sa bankruptcy, maraming investors ang naglagak ng napakalaking halaga sa NRIA dahil buo ang tiwala nilang ang pera nila ay inilalagay sa mga tunay na real estate projects at kikita mula rito. May mga taong nagtiwala sa kumpanya, nagdagdag ng pondo, at nagdala pa ng kani-kanilang pamilya at kaibigan bilang mga bagong investors. Pero noong araw na iyon, ang kumpanyang ipinagmalaki at pinagkatiwalaan nila ay formal nang nagdeklara ng pagkalugi. At hindi nagtagal, mas lalo pang lumala ang problema. Noong October 12, 2022, dumating ang araw na matagal nang hinihintay ng mga investors at investigador. Inilabas ang formal na federal indictment laban kina Ray E. Grabato II at Thomas Nicolas Salzano. Mabilis na naaresto si Salzano sa Estados Unidos. Ngunit si Ray ay wala sa kustodiya ng mga autoridad dahil nakabalik na siya sa Pilipinas. Ayon sa mga ulat na lumabas kalaunan, umuwi si Ray sa Iloilo noong 2022. Matapos umailalim sa brain surgery sa Amerika dahil sa isang medical condition. Kaya nang ilabas ang warrant of arrest noong October 2022, wala na siya sa jurisdiksyon ng Estados Unidos. Sa mga sumunod na taon, nanatili siya sa Pilipinas at hindi na bumalik sa Amerika upang harapin ang federal proceedings.
Sa mga sumunod na taon, nanatili siya sa Pilipinas. At habang lumalalim ang kaso sa Amerika, hindi na siya bumalik doon upang harapin ang federal proceedings. Samantala, si Salzano ay formal ng hawak ng mga autoridad at mula roon ay nagsimula ang mahabang proseso sa korte. Habang sinusuri ng mga investigador ang mga dokumento at financial records, lalong lumabas ang tunay na lawak ng operasyon. Mahigit 2,000 investors ang opisyal na naapektuhan sa kaso at ang kabuuang perang tinukoy ng federal authorities ay humigit kumulang $658 million. Ang perang ito ay dapat sana ay inilagak sa mga totoong investment at real estate projects na ipinangako sa kanila. Dito lalong naging masakit para sa mga biktima dahil habang iniisip ng isang investor na lumalaki ang kanyang pondo, may mga illegal pala na transaksyong nangyayari sa likod niya na hindi niya nakikita. At noong February 27, 2024, dumating ang malaking pagbabago sa kaso. Formal na nag-plead guilty si Thomas Nicolas Salzano. Inamin niya ang kanyang papel sa operasyon at ang lihim niyang pagpapatakbo sa NRIA. Inamin din niya ang paggamit ng milyon-milyong dolyar mula sa investors para sa kanyang sarili, pamilya at mga kaibigan. At makalipas ang ilang buwan, dumating ang sentensya. Noong November 12, 2024, formal na hinatulan si Salzano ng 144 months o 12 years na pagkakakulong sa federal prison. Bukod sa hatol na pagkakulong, inatasan din siya ng korte na magbayad ng $507.4 million restitution para sa mga biktima, $8.52 million forfeiture, at $6.46 million para sa Internal Revenue Service o IRS. Ngunit habang si Salzano ay nagdurusa na sa kulungan, iba ang naging takbo ng kaso para kay Ray Grabato. Si Ray ay nanatiling nagtatago sa Pilipinas at habang lumilipas ang panahon, patuloy siyang pinaghahanap ng mga autoridad sa Amerika. Hanggang noong August 13, 2026, muling sumabog sa publiko ang kanyang pangalan matapos opisyal na idagdag ng FBI si Ray E. Grabato II sa kanilang Most Wanted Fraudsters list. Nag-alok din ng FBI ng pabuya na $150,000 para sa kung sinumang makakapagturo o makapagbibigay ng kanyang lokasyon at impormasyong hahantong sa kanyang pagkakaaresto. Samantala, noong August 14, 2026, naglabas ng formal na public statement ang pamilya ni Ray. Sinabi ng pamilya na si Ray ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa isang severe stroke. At ayon sa kanila, dahil sa kanyang kondisyon ay partially paralyzed siya at nakakaranas ng malalaking limitasyon sa paggalaw, komunikasyon at cognitive functioning habang patuloy na nasa ilalim ng medical care at rehabilitation. Dahil dito, formal na nakiusap ang pamilya sa publiko at media na maging maingat sa pagtalakay sa kanyang kalagayan. Subalit hindi lamang tungkol sa kalusugan ang naging pahayag ng pamilya, muling ipinagtanggol ng mga ito ang kanyang pangalan. Iginiit nila na sa kanilang kaalaman, hindi personal na yumaman si Ray mula sa investment scheme at hindi siya ang taong nagplano, kumontrol o personal na nakinabang sa operasyon. Sa halip, itinuro nila si Salzano bilang ang taong tunay na nagpapatakbo ng kumpanya na itinatag ni Ray. Binanggit din ng pamilya ang account sa ilalim ng pangalang Ray Grabato, LLC. Pangalan man ni Ray ang nakalagay sa account. Sinabi ng pamilya na si Salzano ang tunay na nagbukas nito at siya ang nag-iisang signatory. May debit card man na nakapangalan kay Ray, si Salzano ang may hawak nito. Para sa pamilya, mahalaga ang pagkakaibang iyon dahil ang pangalan sa dokumento ay hindi sapat na patunay kung sino talaga ang may kontrol sa pera. Ayon pa sa pamilya, ang loyalty at pagtitiwala ni Ray kay Salzano ay maaaring sinamantala lamang. Ang argumento ng kanyang kampo, habang si Ray ang may formal na titulo bilang CEO, si Salzano ang aktual na nagpapatakbo ng negosyo. Ito rin ang dahilan kung bakit binigyang diin ng pamilya ang mga pahayag sa government records kung saan inilalarawan si Salzano bilang Shadow Chief Executive Officer at si Ray naman bilang stand-in CEO. Subalit habang ipinagtanggol ng pamilya ang kanilang kamag-anak,
Iba at napakabigat na emosyon naman ang dinadala ng mga biktima. Para sa mga investors, hindi lamang ito tungkol sa mga pangalan sa papel, pera nila iyon. Perang pinagtrabahuhan, inilaan para sa retirement at pondo para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. At ayon sa federal authorities, mahigit 2,000 investors ang naapektuhan sa operasyon na umabot sa mahigit kumulang $658 million. Kaya nang bumagsak ang NRIA, hindi lamang isang kumpanya ang nawala. Maraming pamilya ang naiwang naghihintay, naghahabol ng katarungan at galit dahil ang perang ipinagkatiwala nila ay ginamit pala sa ibang bagay. Ang sentensya kay Salzano at ang pagkakakulong nito ay hindi nangangahulugang bumalik na ang pera ng mga biktima. Hindi nito automatikong naibabalik ang mga nawalang savings o ang mga taong ginugol nila sa pagtatrabaho para maipon ang perang iyon. At habang si Salzano ay nasa federal prison, ang pangalan ni Ray Grabato ay nananatiling nakatala sa kaso. May FBI wanted listing, may $150,000 na reward, at patuloy na pinaghahanap ng batas. Para sa mga investors, hindi lang pera ang nawala. Pinaghirapan nila iyon, pinag-ipunan, at ipinagkatiwala sa mga taong akala nila ay mapagkakatiwalaan. Kung ang perang iyon ay ginamit para sa sariling pakinabang, hindi lang sila kumuha ng pera. Kinuha rin nila ang oras, pagod, at sakripisyo ng ibang tao. May mga taong nagtrabaho ng maraming taon para sa perang iyon at may mga pamilyang ang mga pangarap ay nakatali sa investment na iyon. Sa isang iglap, ang perang akala nila ay para sa kanilang kinabukasan ay tuluyang naglaho, habang may mga taong namuhay ng marangya gamit ang perang hindi kanila. Iyon ang uri ng pagnanakaw na hindi basta matatawag na simpleng pagkakamali sa negosyo. Dahil ang pera ng investors ay hindi libreng pera, buhay at kinabukasan ng tao ang nakataya roon. At kapag sinira mo ang tiwala ng taong nagbigay sa iyo ng lahat ng iyon, hindi lang pera ang ninanakaw mo, sinisira mo ang buhay ng taong nagtiwala sa iyo. Kung nakarating ka sa huling bahagi ng video na ito, maraming salamat sa panunood at sa pagbibigay ng oras para pakinggan ang aming kwento. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Di Tagalog Stories, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento. I-comment mo rin ang iyong opinyon o kung may gusto kang ikwento nating susunod.